Kabanata 1651. Ano ang gagawin natin susunod? Tutungo tayo sa Fair Lake agad. Oo, Mr. Broyd. Lubos nang natakot para sa kanyang buhay sa puntong iyon, nagpunta si Chris sa Fair Lake sa gitna ng gabi upang magpasuri muli sa ibang ospital. Agad namang naiparating ng mga tauhan ni Jesse ang impormasyong iyon sa kanya. Pabayaan mo siya, malamig niyang sabi na may paghamak. Hayaan mo siyang matuklasan iyon sa mahirap na paraan. Bantayang mabuti ang lahat, hindi dapat pakialaman ang mga resulta. Oo, Mr. Gould. Nakarating din agad kay Charlotte ang balita tungkol sa kilos ni Chris, at napangiti siya nang marinig iyon. May hinala na siya at nagiging praning na. Pipilitin niyang makahanap ng problema kahit wala naman. Mukhang magsisimula na ang alitan nila, masiglang sabi ni Lupin. Ang prioridad natin ngayon ay iligtas si Robbie. Kapag nagawa natin iyon, mapapabagsak na natin si Jesse. Magagawa natin, walang pakialam na sagot ni Charlotte. Sa tuwing naiisip niya si Robbie, sumisikip ang kanyang dibdib sa pag-aalala. Hindi pa rin natatagpuan si Robbie matapos mawala ng 2 linggo sa kabila ng napakaraming taong naghahanap sa kanya. Hindi pa ba sapat ang inaasikaso ko sa iyo? Ngayon gusto mo pang iligtas ko ang anak mo. Sa kagubatan, galit na galit si Francesca sa huling hiling ni Zachary. Ano ang mangyayari sa iyo kung iiwan kita rito at hahanapin ko ang anak mo? Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa akin. Siya muna ang iligtas mo. Katatapos lang makipag-usap ni Zachary kay Reyna at nalaman niyang hindi pa rin natatagpuan si Robbie. Hindi mapakali sa pag-aalala, hiniling niya kay Francesca na tulungan siyang iligtas si Robbie. Doktor ako, hindi bodyguard, matigas na sagot ni Francesca habang ginagamot ang sugat niya. Ang espesyalisasyon ko ay magpagaling. Ipagawa mo sa mga bodyguard mo ang paghahanap. Halos kalahating buwan nang naghahanap sina Gordon at Bruce pero wala pa ring resulta, balisang sagot ni Zachary. Natatakot akong may nangyari na sa kanya. Matapos piliting pakalmayan ang sarili, nagpatuloy siya, alam kong doktor ka, pero hindi ka ordinaryong doktor, hindi ba? Kaya mong utusan ng mga hayop. Sigurado akong makakakuha sila ng impormasyon kung uutusan mo sila. Babayaran kita kahit magkano pa ang hilingin mo. Umikot ang mga mata ni Francesca. Napakarami mo ng utang sa akin na wala nang mapaglagyan ng checkbook ko. Hindi ko nga alam kung kaya mo pang bayaran iyon. At saka, kaya ko lang utusan ang mga hayop sa kagubatang ito. Hindi ba sinabi mong dinala ang anak mo sa ibang syudad? Hindi umaabot doon ang sakop ko. Pero, tama na ang pag-iinarte mo na parang matanda, putol niya habang sinusuri ang reseta. Matalas pa rin si Dr. Felch para sa kanyang edad. Ang galing ng kombinasyon ng mga halamang gamot. Dr. Felch, tama na, ulit ni Francesca. Napatigil ang tingin niya sa litrato ng 6 na bata sa mesa. Minsan nang sinabi ni Gama na mababait sa kanya ang ibang mga bata. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko para tulungan kang iligtas ang bata, bigla niyang sabi bago kumuha ng aparato sa komunikasyon at tumawag. Halos agad may sumagot na malamig na boses. Hello. Ako ito, maikling sagot ni Francesca. Nasaan ka na ba, lintik ka? Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Danrick sa kabilang linya at umalangaw-ngaw iyon sa tenga ni Francesca. Napatulala si Zachary. Siya ba talaga si Danrick? Ibang-iba sa karaniwan niyang kalmadong kilos. Magsalita ka ng maayos, malamig na saway ni Francesca. Ina ako ng mga anak mo. Kung masama ako, ano ka naman? Ikaw, siya, putol niya. Makinig ka, nakidnap si Robbie. Magpadala ka ng tao para hanapin siya. Napatigil si Danrick. Inuutusan mo ba ako? Bahala ka kung paano mo intindihin, walang pakialam na sagot ni Francesca. Basta gawin mo. Ayokong malungkot ang mahal ko. Francesca, magagawa mo ba sa loob ng 3 araw? Sabi ni Francesca habang tinitingnan ang punit na kalendaryo. Sakto, 3 araw na lang at gagaling na si Alpha. Makikita na niya si Robbie. Lintik ka, gawin mo na, ibababa ko na. Agad niyang pinutol ang tawag at hinati ang SIM card upang hindi siya matuntan. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Umikot ang mata ni Francesca bago nagpatuloy. Hindi mo na kailangang bayaran ang paghahanap sa anak mo. Tinuturing ko rin siyang parang sarili kong anak. May puso ka rin pala.
Napagtanto ni Zachary na kahit mukhang sakam at pilya si Francesca, may malambot siyang puso para sa mga taong mahalaga sa kanya. Hindi ko pa nakita ang sinuman na nagsalita kay Danrick ng ganoon. Tama na ang drama. Oras na para sa iniksyon mo. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Zachary. Ano ang sinisigaw mo? Nakasimangot na sabi ni Francesca. Akala mo ba hindi ko pa nakita ang puwitan mo habang wala kang malay? Ikaw, doktor ako. Pare-pareho lang ang mga puwitan para sa akin. Wala akong pinipili. Bigla niyang hinila pababa ang pantalon ni Zachary at walang habas na itinurok ang karayom sa kanyang kanang puwit. Napahiyaw si Zachary sa sakit at hiya. Kapag gumaling ako, hindi ka makakaligtas. Kapag nalaman ito ng iba, katapusan ko na. Oy, bumalik na ang pakiramdam mo. Ibig sabihin gumagaling ka na. Dati tinuturukan kita pero wala kang nararamdaman. Dapat makita mo ang puwitan mo, parang pugad ng putakti. Napatitig si Zachary sa kisame. Hindi ka makakalabas ng Rocon Hill ng buhay. Bakit ganyan ang tingin mo? Natatawa si Francesca. Iniisip mo bang patayin ako? Kahit gumaling ka, hindi mo ako matatalo. Ibabalik pa rin kita kahit hindi ka palubusang magaling. Marunong ka na ring magbasa ng isip. Masamang tingin ni Zachary, kaya pala sunod-sunuran si Danrick. Huwag mong banggitin ang pangalan niya sa akin, galit na sabi ni Francesca habang hinugot ang karayom. Muling napasigaw si Zachary. Tapos na, sabi ni Francesca habang naglilinis. Maghahanda na tayo ng halamang gamot at sisimulan ng acupuncture. Sana nagpadala na ng tao ang hayop na iyon para hanapin ang anak mo. Sean, pupunta ka. Agad na sabi ni Charlotte nang makatanggap ng tawag. Tutulong kang iligtas si Robbie. Ipinadala ka ni Danrick. Sige, ipapadala ko ang lokasyon. Tuwang-tuwa si Charlotte nang marinig na dalawa sa pinakamagagaling na tauhan ni Danrick ang tutulong. Mahusay si Gordon sa pagbaril, at mahusay naman si Sean sa pagsisiyasat. Sa tulong nila, makakabalik agad si Robbie. Alam ko na hindi tayo pababayaan ni Mr. Lindbergh, masayang sabi ni Lupin. Kapag nandito na si Sean, makakabalik na si Robbie. Kailangan ko siyang pasalamatan. Magte-text na sana si Charlotte kay Danrick nang siya mismo ang tumawag. Narinig ko na, si Danrick, agad niyang sabi habang sinasagot ang tawag. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Tulad ng dati, malamig ang tono ni Danrick. Kapag natapos na ang usapin sa mga knock, bumalik ka agad sa Erihal. Danrick, may isa pa, putol ni Danrick nang walang pakialam sa sasabihin ni Charlotte. Kapag nagpakita si Francesca, hulihin mo agad. Huwag mo siyang patakasan. Naiintindihan mo ba? Ano ba ang nangyayari sa pagitan ninyo ni Francesca, Danrick? Tanong ni Charlotte matapos ang saglit na pagkagulat. Wala kang pakialam doon. Gawin mo lang, mariing sabi ni Danrick bago ibinaba ang tawag. Napatitig si Charlotte sa kanyang telepono nang may lungkot. Makalipas ang ilang sandali, tumawag muli si Sean. Miss Lindbergh, hindi na pala ako pupunta dyan. Ibigay mo na lang sa akin ang lahat ng impormasyon, at sisimulan ko ang investigasyon. Ipapaalam ko sa iyo kung may makita ako. Sige, ipapasa iyo ni Lupin sa iyo. Sagot ni Charlotte habang sinanyasan ang kanyang bodyguard, na agad tumango at kumilos. Nga pala, Sean, biglang sabi ni Charlotte. Nasugatan ba si Danrick? Paano mo nalaman iyon? Agad na tanong ni Sean. Nasugatan nga siya, hindi ba? Gulat na sabi ni Charlotte. Kaya pala sabik siyang mahanap si Francesco. Malubha ba? Hindi naman, bagamat hindi rin ganoon. Sa totoo lang, wala namang dapat ikabahala. Halatang nag-aalangan si Sean dahil hindi niya alam kung ano ang maaari niyang sabihin. Ang mahalaga, sabi niya matapos mag-atubili, kailangan agad ni Mr. Lindbergh si Francesco. Kapag nagpakita siya, ipaalam mo agad sa akin. Dadalhin ko siya pabalik sa Erihal. Naiintindihan ko, sagot ni Charlotte habang nakaramdam ng kaunting konsensya. Iniisip ko kasing ipagamot siya kay Zachary, pero hindi ko inaasahan na masasaktan din si Danrick. Naging makasarili ako. Hindi naman, mabilis na sabi ni Sean. Mas nasa panganib si Mr. Knock noon. Tama lang na siya muna ang gamutin. Bukod pa roon, hindi naman delikado ang kalagayan ni Mr. Lindbergh. Kaso ano? Agad na tanong ni Charlotte.
Hindi ko pwedeng sabihin, sagot ni Sean habang bahagyang umubo. Hindi na nagtanong pa si Charlotte dahil sa pag-aatubili nito. Salamat ng maaga sa lahat ng gagawin mo para mailigtas ang anak ko. Walang anuman. Iisa lang tayong pamilya. Pagkatapos ibaba ang tawag, agad na pinuntahan ni Charlotte si Bruce upang baguhin ang kanilang plano matapos malaman ang bagong mga pangyayari mula kay Sean. Matapos maipasa ni Lupin ang impormasyon, bumalik siya upang magulat kay Charlotte. Susundan ni Sean ang isa pang bakas. At may balita rin na umalis na si Chris papuntang Fair Lake. Mukhang umubra ang plano ko. Ngayong kumakalat na ang lason sa katawan niya, hindi siya mapapukoli at hahanap ng pangalawang opinyon. Ganoon na ang gagawin niya, sabi ni Lupin na nakahinga ng maluwag. Lahat ay naaayon sa plano. Unti-unting nawala ang kunot sa noo ni Charlotte. Biglang tumawag si Johan. Ano yun, Mr. Stirk? Medyo gabi na. May natanggap akong balita na nakikipagkita si Jesse sa mga pangunahing shareholder para bilhin ang kanilang share sa mas mataas na presyo. Shares ng Knock Group. Ulit ni Charlotte na nagulat. Hindi ba sila minority? Totoo yun, sagot ni Johan na may pag-aalala, pero kapag pinagsama-sama ang 30 sa kanila, aabot yun sa 10%. Kasama ang 20% ni Chris, sapat na iyon para pabagsakin ka. Kaya pala hindi siya umalis kagabi. Gusto niyang makuha ko ang shares ng walang aberya. Tusong matandang lobo si Jesse. Susubukan kong kumbansihin ang mga shareholder na huwag magbenta sa kanya, pero mukhang mahirap. Oo, sa kasalukuyang hindi matatag na sitwasyon ng Knock Group, hindi na nila mapagkakatiwalaan ako at si Chris. Naiintindihan ko kung bakit gusto nilang ibenta ang shares para makaiwas sa problema, sabi ni Charlotte. Oo, tama, napabuntong hininga si Johan habang nagpatuloy. Gagawin ko ang makakaya ko para kumbansihin sila. Ikaw rin, subukan mong mag-isip ng paraan. May shares ka at si Mr. Spencer, hindi ba? Tanong ni Charlotte nang may maisip. Wala si Spencer, pero mayroon akong 5%. Kahit ganoon, matatalo pa rin tayo kung makuha nila ang 10%, sagot ni Johan. Naiintindihan ko, mag-iisip ako ng paraan. Unahin na lang natin ang pagliligtas sa bata. Mahihintay ang iba. Salamat. Pagkatapos ibaba ang tawag, napakunot noo si Charlotte habang nag-iisip. Napamura siya sa isip. Akala ko kontrolado ko na ang sitwasyon sa kumpanya, pero may panibagong problema na naman. Wala akong oras mag-alala ngayon. Kailangan ko munang iligtas si Robbie. Mukhang uulan, at makakaapekto iyon sa investigasyon. Kumusta na kaya si Robbie ngayon? Nag-aalalang sabi ni Lupin habang nakatingin sa labas. Nga pala, kakatapos ko lang kausapin si Sean. Sinabi niyang inutusan siya ni Mr. Lindbergh na iligtas si Robbie sa loob ng 3 araw. Kaya ipinakilos na niya ang lahat ng tao para hanapin siya. Sigurado akong may makikita sila agad. Magandang balita iyon. Sana may marinig na tayong mabuti, masayang sabi ni Charlotte. Matapos ang buong gabing malakas na ulan, lumino na ang langit kinabukasan. Buong gabi naghahanap si Charlotte kay Robbie kaya hindi siya nakatulog. Magpapahinga sana siya nang tawagan siya ni Lucy. Nagpatawag siya ng panibagong board meeting bukas ng 3:00 ng hapon, Miss Lindbergh. Ano na naman ang gusto niya? Nagtatakang tanong ni Charlotte. Dapat natanggap na ni Chris ang resulta ng pagsusuri niya. Kung nalason siya, dapat harapin niya si Jesse. Bakit siya magpapatawag ng meeting? Kakabalita lang sa amin kaya hindi ko pa alam. Lahat ng direktor ay naghahanda ng pumunta. Pinapasabi ni Mr. Stirk sa iyo. Sige, naiintindihan ko. Nakaramdam ng kaba si Charlotte matapos ibaba ang tawag. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tumawag si Reyna. Nasa kontrol na ni Jesse si Chris. Ang bilis naman. Nangyari ba yun matapos niyang makuha ang resulta? Tanong ni Charlotte. Sa tingin ko oo. Kahit hindi siya pinigilan ni Jesse na magpasuri sa Fair Lake, may sumunod sa kanya. Galit na galit si Chris matapos makuha ang resulta. Dinala siya ng mga tauhan ng pamilya Gold bago pa siya makakilos, sagot ni Reyna. Mukhang sobra kung inasahan siya, bigong sabi ni Charlotte. Akala ko man lang makakalaban si Chris kay Jesse matapos malaman ang tungkol sa lason, pero agad siyang nahuli. Ano ang gagawin natin, Miss Lindbergh? Tanong ni Reyna.
Nag-away na siguro sila ni Jessie ngayong alam na niyang nalason siya. Kahit wala siyang magawa sa ngayon, makakagulo pa rin siya kay Jessie, at makakatulong iyon sa atin. Wala nang ganap na kontrol si Jessie sa kanya. Sigurado akong bibilisan ni Chris ang plano niya, kaya maghintay na lang tayo. May mangyayari sa hapon, paliwanag ni Charlotte. May kailangan ba kaming gawin? Tanong ni Reyna. Ang kailangan nating gawin ay pigilan ang mga direktor na ibenta ang kanilang shares kay Jessie. At syempre, iligtas si Robbie. Naiintindihan ko. Titingnan ko kung may kailangan sina Mr. Stirk at Mr. Spencer. Sige, salamat. Pagkatapos ibaba ang tawag, tiningnan ni Charlotte ang oras at napansin na may 38 oras pa bago mag-alas 3 ng hapon bukas. Hindi pabor kay Jessie ang sitwasyon ngayon. Nakuha ko na ang 20% ng shares, at hindi na tapat sa kanya si Chris. Habang nasisira ang plano niya, ang meeting bukas ang magiging huling labanan. Kabanata 1655. Hindi pa naliligtas si Robbie, at kailangan kong bumalik sa H-City bukas ng umaga. Ibig sabihin hindi gagana ang plano ni Danrick dahil kailangan kong mailigtas si Robbie bago mag-alas 3 ng hapon bukas, at kapag hindi ko iyon nagawa, matatalo ako sa laban na ito. Dahil doon, labis na nabalisa si Charlotte at agad niyang tinawagan si Sean upang ipaliwanag ang sitwasyon. Kahit medyo nahirapan, sinabi ni Sean, inutusan ako ni Mr. Lindbergh na iligtas si Robbie sa loob ng 3 araw, kaya parang hinihiling mong paagahin ng 1 araw. Medyo mahirap iyon, pero susubukan kong gawin ang makakaya ko. Salamat, susubukan kong magpaliban pa ng oras, sagot ni Charlotte. Sige, agad na kinontak ni Charlotte sina Johan at Spencer matapos ibaba ang tawag. Sinusubukan nilang kumbansihin ang mga direktor na huwag ibenta ang kanilang shares. Tinanong ni Charlotte kung maaari nilang ipagpaliban ang board meeting, ngunit sinabi nilang napakahirap dahil hindi pa niya nailalabas ang kanyang shares. Kahit magawa niya iyon, kakailanganin pa ng oras para ma-verify at mapatunayan. Dahil dito, si Zachary pa rin ang may huling desisyon sa Knock Group sa kasalukuyan. Kahit nabawasan na ang kanyang kapangyarihan dahil sa pagbabago ng shares, may kakayahan pa rin siyang magpatawag ng board meeting. Nagulat si Charlotte nang malaman na wala na siyang ibang magagawa kundi umasa na mailigtas agad ni Sean si Robbie. Sinimulan niyang tingnan ang balita matapos ibaba ang tawag at nakita niyang nagsagawa ng press conference ang pamilya Gold upang i-anunsyo ang kasal nina Zachary at Nancy. Kinumpirma pa mismo ni Zachary ang balitang iyon sa harap ng mga mamamahayag. Mukhang nagmamadali na si Jessie. Baka iparehistro pa niya ang kasal nina Chris at Nancy bago ang board meeting. Kahit si Chris ang ikakasal, nagpapanggap pa rin siya bilang si Zachary. Sa kasamaang palad, wala akong magagawa para pigilan iyon hanggat hindi ko na ililigtas si Robbie. Napakunot-noo si Charlotte sa inis. Biglang pumasok si Lupin at masayang sinabi, Miss Lindbergh, may tawag ako mula kay Morgan. Sinabi niyang nagising na si Ben. Talaga, ang bilis naman, gulat na sabi ni Charlotte. Oo, hindi ko rin inaasahan na magigising siya agad. Mahina pa siya ngayon, pero nagawa niyang igalaw ang kamay at makausap ako sa video call kanina. Halos maiyak sa tuwa si Lupin. Tinapik siya ni Charlotte sa balikat. Magandang balita ito. Umuwi ka na agad. Sa ganitong panahon, ikaw ang pinakakailangan niya. Hindi pwede. Ano ang gagawin mo kapag wala ako? Nag-aalalang tanong ni Lupin. Nandyan si Emma para alagaan ako. Bilasan mo na. Gamitin mo ang pagkakataong ito para tanungin si Ben kung ano ang nangyari bago siya mawalan ng malay. Makipag-usap ka sa pulis at alamin kung maaari tayong magsampa ng kaso laban kay Chris gamit ang testimonya ni Ben. Naiintindihan ko. Aalis na ako ngayon. Sa sobrang saya, agad tumakbo palabas si Lupin, na ikinagaan ng loob ni Charlotte. Handa na ang lahat. Ang kulang na lang ay mailigtas si Robbie at magiging maayos na ang lahat. Kumusta na kaya si Zachary? Dahil kay Francesco kaya mabilis nagising si Ben, paano naman siya? Gumaling na kaya siya? Talagang epektibo ang reseta ni Dr. Felch. Nagawa niyang igalaw ang kanyang braso sa loob lamang ng 1 araw ng gamot. Masayang sabi ni Francesca nang makita niyang nagagalaw na ni Zachary ang kanyang braso.
Hindi na kasing tigas ng dati ang katawan ko, masayang sabi ni Zachary. Kahit kaunting galaw lang ay malaking bagay na para sa kanya. Tumango si Francesca ng may kasiyahan. Mabuti, dadagdagan natin ang dosis mamayang gabi. Baka bukas ay kaya mo nang iangat ang buong braso mo. Tulungan mo akong bumangon. Susubukan kong umupo. Nagsawa na si Zachary sa palaging pagkakahiga. Hindi pa mangyayari iyon agad. Huwag kang magmadali, sabi ni Francesca habang naghahanda ng gamot. Subukan ko man lang, giit ni Zachary. Sige, hindi na nakipagtalo si Francesca at bigla siyang itinulak pataas gamit ang kanyang paa. Hoy, hindi ka ba pwedeng maging mas maingat? Bumagsak agad si Zachary pabalik sa kama bago pa niya matapos ang sasabihin. Sobrang sakit na halos hindi siya makahinga. Sinabi ko na sa iyo. Hindi pa mangyayari iyon agad. Hindi siya pinansin ni Francesca at nagpatuloy sa paghahanda ng gamot. Paano ka naging doktor na ganyan kabilis magalit? Galit na sabi ni Zachary habang nakahiga. Hindi ako ordinaryong doktor. Walang pakialam si Francesca sa kanyang sinabi. Nang makita niyang walang maaasahan kay Francesca, sinubukan ni Zachary na bumangon mag-isa. Ngunit napakahina at matigas pa rin ang kanyang katawan kaya hindi siya makaupo. Matapos ang ilang pagtatangka, may kaunting progreso siyang nagawa ngunit muli siyang bumagsak. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na sumubok. Habang babagsak na naman siya, may naramdaman siyang malambot na samalo sa kanya mula sa likod. Lumingon siya at nakita ang matandang lobo. Samandal ang lobo sa kanyang likod at tinulungan siyang itulak pataas. Sinubukan ni Zachary na umupo sa tulong nito ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Ngunit hindi na ganoon kasakit ang pagbagsak dahil nasasalo siya ng malambot na katawan ng lobo. Hindi pa rin siya sumuko at ginamit ang lahat ng lakas para muling subukan. Sa pagkakataong ito, nagawa na niyang makaupo. Kahit hindi pa siya matatag at maaaring matamba anumang oras, malaking progreso pa rin iyon. Nagawa ko, nakaupo na ako, masayang sigaw ni Zachary. Napalingon si Francesca at natigilan sa nakita. Ang galing ng determinasyon mo, sabi niya matapos makabawi. Hingal na hingal si Zachary at basang-basa sa pawis ngunit hindi siya sumuko. Dagdagan mo ang dosis. Kailangan kong bumalik sa opisina at dumalo sa board meeting bukas. Bukas, hindi ka pa nga magaling. Hindi ba malalaman ng iba kapag bumalik ka agad? Hindi ako sasama sa Northridge, paano mo ipagpapatuloy ang gamutan? Gulat na tanong ni Francesca. Hindi na ako pwedeng maghintay. Masisira ang kumpanya. Hindi mo rin makukuha ang bayad mo kung malulugi ako, matigas na sagot ni Zachary. Kung ganoon, pumunta ka at protektahan mo ang yaman mo, mabilis na sagot ni Francesca. Kailangan mong sumama sa akin bukas kapag bumalik ako sa opisina. Magbalat kayo ka para hindi ka makilala, sabi ni Zachary. Umikot ang mata ni Francesca. Wala akong pakialam kung makilala ako. Ayoko lang nahabulin ako ng pamilya Lindbergh. Alam ni Zachary ang iniisip niya. Hindi ko hahayaang kunin ka ng mga tao ni Danrick. Pangako ko iyon. Pangako, paano mo magagarantiya iyon kung hindi mo nga may galaw ang kalahati ng katawan mo? Kaya mo bang kalabanan si Danrick sa kalagayan mo ngayon? Natatawang tanong ni Francesca. Hindi ko man siya matalo sa lakas, mas lamang ako sa diskarte at plano. Para subukan siya, idinagdag ni Zachary, at saka, teritoryo ko ang HCT. Nainis si Francesca nang marinig iyon. Wala kang alam sa kakayahan ni Danrick. Akala mo ba ganoon lang siya kabobo? Napakatalino niyang tao. Napangiti si Zachary. Mukhang hindi mo siya ganoong kinamumuhian. Pwede mo siyang sigawan pero ayaw mong maliitin siya ng iba. Tinaasan siya ng kilay ni Francesca. Siyempre, siya ang ama ng mga anak ko. Naging seryoso ang tono ni Zachary habang nagsasalita. Gusto mo bang bumalik sa kanya o hindi? Hindi mo kailangang makipagbangayan ng ganito kung maliit lang na pagtatalo. Dapat nagkakaunawaan at nagpapasensyahan ang mag-asawa. Ano bang alam mo? Hindi ko pwedeng hayaan na mahuli ako ng pamilya Lindbergh, inis na sagot ni Francesca nang mabanggit iyon. Sige na nga, sabi ni Zachary at hindi na siya nagpilit pa nang makitang matigas ang ulo nito. Huwag kang mag-alala, nasa kamay mo ang buhay ko, kaya makakasiguro kang hindi kita hahayaang kunin ng kahit sino. Pag-iisipan ko,
Humiga ka na para malagyan kita ng gamot. Kailangan ko pang puntahan si Alpha mamaya, iwas na sagot ni Francesca. Nakita mo ba ang asawa at mga anak ko nang puntahan mo si Alpha? Miss na ni Zachary si Charlotte at ang kanyang mga anak. Narinig ko ang boses ni Charlotte noong unang gabi, pero hindi siya umuwi sa mga sumunod na araw. Nagkasakit si Jamie mula nang mailigtas siya kaya tiningnan ko siya. Hindi naman malala ang kalagayan niya. Gagaling siya sa regular na gamutan, kaya hindi na ako nakialam. Si Ellie naman ay laging kasama sina Beta at Gamma. Mahal na mahal niya ang mga kapatid niya kaya gusto ko siya, sagot ni Francesca habang naglalagay ng gamot. Nakahinga ng maluwag si Zachary nang marinig yun. Malamang alam ni Charlotte na pupunta ka at iniiwasan ka niya. Siguro naghahanap siya kay Robbie ngayon. Nako, ngayong nabanggit mo iyan, biglang sabi ni Francesca habang huminto at seryosong nagtanong, hindi pa natatagpuan ang panganay mong anak. Baka gamitin iyon laban sa iyo sa board meeting bukas. Walang makakapagbanta sa akin, mariing sagot ni Zachary na may matinding tingin. Mga lalaki, sambit ni Francesca na may paghamak at nagpatuloy sa paglalagay ng gamot habang nagtatanong. Nga pala, sino ang sinusunod ni Charlotte, ikaw o ang kapatid niya? Alam ni Zachary kung ano ang iniisip niya. Ako syempre, huwag kang mag-alala, ako ang nasusunod sa pamilya namin. Talaga, mahinang bulong ni Francesca habang nag-iisip. Sasama ba ako kay Zachary bukas sa knock group? Hindi ko makukuha ang bayad ko kung hindi, pero paano kung mahuli ako? Hindi ko rin alam kung mapagkakatiwalaan ko ang sinasabi niya, pero mukhang siya nga ang nasusunod sa kanila. Kaya niya akong protektahan kung sakaling kunin ako ng pamilya Lindbergh, hindi ba? Nabasa ni Zachary ang iniisip niya at buong kumpiyansang sinabi, tigilan mo na ang pag-aalala. Hindi kita hahayaang kunin ng kahit sino, lalo na bago mo ako tuluyang mapagaling. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Tumango si Francesca. Mukhang tama ka. Sige, sasama ako sa iyo, pero kailangan mong bayaran ako pagkatapos mong ayusin ang lahat bukas. Kalahati yun ang kabuoang yaman ko. Hindi ko yun basta maipapadala. May proseso pa tayong daraanan. Wala akong pakialam. Gusto ko ang pera. Ibibigay mo yun o tapos na ang usapan, matapang na putol ni Francesca. Sige na, ibibigay ko, agad na pagsuko ni Zachary. Okay, masayang sagot ni Francesca habang naghahalungkat ng gamit. Ano ang hinahanap mo? Hindi mo patapos ang paglalagay ng gamot, kunot noong tanong ni Zachary. Bag, para saan? Para lalagyan ng pera. Doon napagtanto ni Zachary na wala talagang ideya si Francesca kung gaano kalaki ang perang makukuha niya. Magkano kaya ang iniisip niyang kalahati ng yaman ko? Ilang bilyon. Kahit ilang bilyon iyon, hindi magkakasya sa ilang bag lang. Mukhang hindi niya rin alam kung gaano kalaki ang 1 bilyon. Siguro pwede ko siyang bigyan ng ilang milyon at tapos na. Napangiti ng malaki si Zachary sa naisip. Matapos makahanap ng 3 malalaking bag, maingat na sinuri ni Francesca ang mga ito kung may butas upang hindi mahulog ang pera. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga bag sa van at pinagpag ang kanyang mga kamay habang nakangiti. Kapag nakuha ko na ang pera, kukunin ko ang mga anak ko at pupunta kami sa malayong lugar, bulong niya habang tumitingin sa kubo. Hanggat hindi ko siya lubusang ginagamot, mananatili siyang nasa ilalim ng kontrol ko. Wala siyang magagawa kundi protektahan ako laban kay Danrick. Ang talino ko talaga. Lalong lumawak ang ngiti niya sa naisip. Hindi alam ni Francesca na malamig siyang pinagmamasdan ni Zachary mula sa bintana ng kubo. Mukhang may binabalak siya sa ngiting iyan. Sana natagpuan na ni Charlotte si Robbie. Naputol ang iniisip ni Zachary nang tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niyang si Reyna ang tumatawag, inabot niya ang telepono gamit ang kanyang matigas na braso at sinagot iyon. Hello, Mr. Knock. Matapos iulat ng detalyado ang sitwasyon, idinagdag ni Reyna, inanunsyo ni Chris ang kasal nila ni Nancy gamit ang pangalan mo. Sa tingin ko ipaparehistro nila ito bukas ng umaga. Bukod doon, halos kalahati ng mga direktor ay naibenta na ang kanilang shares kay Jesse. Ayon sa kalkulasyon ni Mr. Williams, mayroon na siyang 7% ng shares ng kumpanya. Hindi ko maintindihan, wala siyang magagawa sa 7% lang. Hindi naman sa kanya ang shares ni Chris.
Kung ililipat ni Chris ang lahat ng shares niya kay Jesse, magkakaroon siya ng 27% at magiging pangunahing shareholder ng Knock Group. Nakita agad ni Zachary ang plano. Ano, totoo ba? May kontratang ipinakita si Miss Lindbergh na pinirmahan mo, pero kailangan pa itong ma-verify at ma-authenticate. Aabutin iyon ng 2 hanggang 3 araw. Kahit ilipat ni Chris ang shares niya ngayon, hindi pa rin aabot sa oras, gulat na sabi ni Reyna. Ngayon, minamaliit mo si Jesse. Sigurado akong sinimulan na niya ang paglilipat noong araw ding iyon, may ngiting sagot ni Zachary. Hindi ba tot-utol si Chris? Paano siya tot-utol kung hawak ni Jesse ang buhay niya? Kailangan lang ihanda ang mga papeles at pilitin siyang pumirma ngayon para sa proseso. Doon naunawaan ni Reyna ang tindi ng sitwasyon. Kawawa sina Mr. Stirk at Mr. Spencer. Isa-isa nilang kinakausap ang mga direktor para huwag magbenta, pero nabigo sila. Ano ang gagawin natin, Mr. Knock? Sasabihin ko ba agad kay Miss Lindbergh? Hindi na kailangan. Hayaan mong maghanap siya kay Robbie ng payapa. Ako na ang bahala sa kumpanya. Pero ikaw, tama na. Kumusta si Ben? Nagising siya kalahating oras na ang nakalipas, pero hindi maganda ang kalagayan niya. Nakakapagsalita ba siya? Oo, pero hirap. Nakakapagsalita pa rin siya ng malinaw. Mabuti, paalisan mo ang iba para matawagan ko siya. Naiintindihan ko. Aayusin ko agad. Pagkatapos ibaba ang tawag, napaisip si Zachary. Isa-isa nang nahuhulog sa bitag ang lahat. Isa na lang ang kulang. Nag-dial siya ng numero matapos mag-atubili, ngunit walang sumagot. Sa ikalawang pagtawag, may sumagot na may halatang pagkainip. Hello, ako ito. Natigilan si Nancy nang marinig ang boses. Napalingon siya sa pinto ng study room. 1 oras na ang nakalipas mula nang dalhin doon si Chris ng mga tauhan ng kanyang ama. Imposibleng siya ang tumatawag, at higit sa lahat, hindi ganoon kalalim at kakaiba ang boses ni Chris. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ilang segundo lang ang lumipas at agad na nakilala ni Nancy na siya ang tunay na si Zachary. Ikaw, tumingin siya sa paligid at pilit pinigilan ang kanyang pananabik bago kalmadong nagtanong, ayos ka lang ba? Maayos na maayos ako, Nancy. Sa katunayan, tumatawag ako para sabihin sa iyo na maaari mo nang isagawa ang plano natin. Pero, gawin mo na kung paano mo gusto at huwag ka nang mag-alala sa iba. Pag-iisipan ko. Oo, pag-isipan mong mabuti, Nancy. Maaaring ito na ang huli mong pagkakataon para magdesisyon sa kinabukasan mo. Paalam. Agad na ibinaba ni Zachary ang tawag. Nakatitig si Nancy sa kanyang telepono habang magulo ang kanyang damdamin nang biglang may malakas na ingay mula sa study room. Bang! Sumunod dito ang sigaw ng isang lalaki sa sakit. Alam ni Nancy na gumagamit ng dahas ang kanyang ama upang pilitin si Chris na sumunod. Ito ang pinakamahalagang sandali, at nauubusan na ng oras si ama. Kailangan niyang makuha ang lahat mula sa Knock Group sa board meeting bukas. Wala na siyang makukuha kapag bumalik si Zachary at nakialam si Danrick, kaya kailangan niyang matapos ang lahat ngayong gabi. Kasama ako sa plano niya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang lumabas ang isa sa mga tauhan ni Jesse mula sa study room at nagsabi, Miss Nancy, pinapatawag ka ni Mr. Gold. Kinabahan si Nancy nang makita ang dugo sa sapatos ng tauhan. Bihirang gumamit ng dahas si ama sa loob ng bahay. Ang huling beses ay 10 taon na ang nakalipas nang patayin niya si Ina sa harap namin ng kapatid ko. Alam kong iyon din ang mangyayari sa akin kung hindi ko siya susundin, pero alam ko ring magiging sunod-sunuran lang niya ako habang buhay kung gagawin ko iyon. Kukontrolin niya ako at ipapagawa ang kahit anong gusto niya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Nang inig ang kanyang mga tuhod habang tumatayo, Miss Nancy, tawag muli ng tauhan. Agad siyang bumalik sa sarili at sumunod pa pasok sa study room. Pagdating niya sa pintuan, napahinto siya sa gulat. May 2 bangkay sa sahig. Mga tauhan iyon ni Chris at kapwa nakaranas ng malagim na kamatayan. Hindi nasaktan si Chris, ngunit nanginginig siya sa takot habang nakahiga sa sahig. Nakadilat ang kanyang mga mata at natatakot, at ang kanyang katawan ay puno ng dugo.
Hindi kinaya ni Nancy ang nakita kaya ibinaba niya ang ulo at ipinikit ang mga mata. Bakit ka nakatayo dyan, Nancy? Halika na, pumasok ka, sabi ni Jessie habang nakaupo sa sofa at naninigarilyo. Malambing ang kanyang boses na parang mapagmahal na ama, ngunit nanginginig si Nancy sa takot. Hindi siya makatingin habang dahan-daw ang pumasok. Aalis tayo bukas ng alas 8:30. Magpaparehistro kayo ng kasal sa alas 9. May mga mamamahayag na naghihintay doon. Alam ninyo na ang gagawin ninyo. Oo, ama, sagot ni Nancy na parang masuner ang alaga. Ibigay mo muna ang antidote. Pinirmahan ko na ang kasunduan. Bakit hindi mo pa ibinibigay ang gamot? Giit ni Chris. Tanga ka ba? Hindi kita nilason. Plano iyon ni Charlotte para pag-awayin tayo, galit na sigaw ni Jessie. Imposible. Ayon sa resulta ng pagsusuri, nalason ako at lumalala ang kalagayan ko, sagot ni Chris. Sinabi ko ng sipon lang iyan. Ilang beses ko bang uulitin? Kung lalasunin kita, matagal ko na sanang ginawa iyon. Kabanata 1660. Tama ang sinabi ni Jessie, ngunit hindi na iyon pinaniwalaan ni Chris. Lalong lumalala ang kanyang nararamdaman, at kinumpirma ng pagsusuri na nalason siya. Bukod pa roon, dinala siya ng mga tauhan ni Jessie bago pa niya ito makausap. Matapos ang maikling pagtatalo, ipinaliwanag ni Jessie ang kanyang panig at pinapirma siya sa kasunduan. Nang tumanggi si Chris, pinatay ni Jessie ang kanyang mga tauhan sa harap niya. Hindi pa rin matanggap ni Chris ang nangyari. Alam kong sakam at malupit si Jessie, pero hindi ko inasahan na gagawa siya ng ganito. Paano ko siya paniniwalaan? Pumirma ka at mabubuhay ka bilang si Mr. Knock. Kung hindi, tinuro ni Jessie ang dalawang bangkay at malamig na nagsalita, alam mo na ang mangyayari. Kinuyam ni Chris ang kanyang kamao at galit na tumingin kay Jessie. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang wala siyang laban. Kung hindi ako pipirma, hindi ako makakalabas dito ng buhay. Dahil doon, pinigil niya ang galit at kinuha ang ballpen gamit ang duguan niyang kamay. Isinulat niya ang pangalang Zachary Knock sa kasunduan. Magaling, mukhang may napala ang 6 na buwang pagsasanay mo. Eksakto ang pirma mo, nakangiting sabi ni Jessie. Nanatiling tahimik si Chris at patuloy na nakatitig ng may galit. Pagkatapos ay tumingin si Jessie kay Nancy. Linisin mo ang asawa mo. Dito siya matutulog ngayong gabi. Oo, Daddy, sagot ni Nancy at malamig na sinabi kay Chris, halika na. May bakas ng konsensya sa mga mata ni Chris habang tinitingnan ang mga bangkay bago sumunod kay Nancy. Hindi nagulat ang mga tauhan at kasambahay nang makita siyang puno ng dugo. Sanay na sila sa ganitong pangyayari. Ipinakita nito kung gaano kadalas mangyari ang ganitong karahasan sa pamilya Gould. Pagdating sa kwarto, ipinahugas ni Nancy si Chris at pinapalitan ng damit. Umupo siya sa sofa at uminom habang iniisip ang kanyang mga desisyon. Parang computer ang kanyang isip na mabilis na sinusuri ang mga posibleng mangyari. Lumabas si Chris mula sa banyo na galit na galit. Umalis kayo, sigaw niya. Agad umalis ang mga katulong. Kinuha ni Chris ang isang baso ng alak at lumapit kay Nancy. Nakaramdam siya ng panganib kaya tumayo siya. Ngunit mas mabilis si Chris at sinunggaban siya. Gusto ng ama mo na pakasalan kita para makuha ang yaman ko kapag namatay ako. Hindi ako magpapatalo. Kung mamamatay man ako, isasama kita, galit niyang sabi habang pinipigilan siya sa sofa. Sinakal niya si Nancy ng buong lakas. Ubo ng ubo si Nancy habang nagpupumiglas, ngunit hindi niya kayang manlaban. Habang halos mawalan na siya ng hininga, may nahawakan siya. Hinawakan niya iyon ng mahigpit at hinampas sa ulo ni Chris.